Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising na Taurus for November 17 to 23. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam yung sun, moon at rising mo, importante kasi siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan monthly ang ating channel, you can click the join button sa baba or on a one-time po, pwede niyo pong gamitin yung thanks button. Ayan. So, gamit tayo ng oracle card for a change. So, Taurus, kamusta ka na ba? Okay, so meron tayo dito, observer. Parang si Mika, nag-observe lang siya. Suot kanyang beautiful na damit. Nakasando. Malamig kasi. So, Taurus, enough na po observing, enough na po yung absorbed ng mga bagay-bagay, learning. Tama naman na nag-aaral ka, tama naman na iniintindi mo yung mga nangyari. It's time for action. Kailangan mo ng gumalaw, kailangan mo na ng movement, kailangan mo na ng kumbaga, pagalawin mo na yung dugo mo sa katawan. Yung sinasabi before, galaw-galaw baka ma-stroke. Literal, in every sense, pinapala sa'yo ng card of the observer. Time naman na put into practice mo yung mga natutunan mo. I-put into action mo na yung mga naiintindihan mo. Kumbaga, take on the next step. Kasi ang dami naghihintay sa inyo, kailangan ko kasi ng ganito, kulang pa ng ganyan, wala pa yung ganito. Wait lang. Taurus, ito most of the time ang universe hindi niya ibibigay lahat. Kasi there's a time for everything. A season for every activity under the sun. May timing ang binibigay ang universe. And the timing ng mga kailangan mo is binibigay yon kapag on the spot na kailangan mo na. Tama na rin yung paghingi ng sign na dapat kasi may sign na gato para ganyan. No, the mere fact na nakita mo na, napansin mo, naisip mo na siya, that is already the sign na hinihingi mo. Yun yung moment na yun, sabihin na natin na, bakit hindi mo i-push? Kasi may parte sa'yo na gusto mo, dapat kompleto lahat, pero hindi ganun ang universe eh. Part by part niya, kumbaga, kung naranasan mo na mag-drive sa isang mahabang highway, kung madilim yung highway at ang ilaw ng kotse mo is kaya lang makita yung the next, sabi natin, 10 or 20 meters. Kahit ganun ang ilaw mo, makakarating ka dun sa next destination mo. Ang kailangan mo lang sa makita is the next 10 or 20 meters. Hindi mo kailangan makita yung buong daan because mawawala ang element of surprise ng universe para sa'yo. And you overthink mo na pag nakita mo kasi lahat. That's why you need to trust the process. Pero what's holding you back? Ayan na nga, we have your number 31, yung card of Y. Alam mo mga, minsan din natin kailangan itanong the universe. It's, bakit niya ginagawa? There's a song, matagal na yung song, hindi ko alam yung title, pero yung lyrics niya, it's the mystery of the universe, you're the God of holiness, yet you welcome souls like me, and with the blessing of the Father's heart, He disciplined the ones you love. Yung point doon na, until now, sabi din sa Bible, even the angels, hindi nila maintindihan bakit ganun yung plan ni God. Same thing na sa universe eh. Hindi mo kailangan intindihin, pero yung mga angels, they just follow ano yung will ni God. Which is yun din yung dapat ginagawa mo. Hindi mo na kailangan questionin. Hindi mo na kailangang isipin bakit yon yung nangyayari. But instead, the universe is saying, push, jump. Pag sinabi ng universe, jump, no questions, jump. Because there's a purpose for that. Now, in this card mo, we have your message in a battle. Okay, nag-expect ka lagi na sana may good news na dumating. Sana may maganda namang mangyari. Sana may malaman akong makakapag-encourage sa akin. Shh. Sabi ng universe, wait lang, Taurus. You are the message itself. Alam mo yung may nagsabi, if you cannot receive opportunity,
create an opportunity. Kung hindi ka maka-receive, kung hindi ka makatanggap ng oportunidad, gumawa ka ng oportunidad. Kaya nga, di ba, nagkakaroon tayo ng mga road opener spell. Tayo yung gumagawa para makagalaw tayo. Same thing din. Ikaw gumawa ng sarili mong good news. That's why pinapagalaw ka na ng universe. Kasi your movement is needed para yun yung i-bless ng universe. Yes? Without your movement, agad na sa universe. Hindi hintay sa'yo. Now, your foundation we have here is higher power. So, literal, when was the last time na humingi ka talaga ng tulong sa higher power? When was the last time nagdasal ka para humingi ka ng help? Kailan ba yung huling oras na inamin mo sa universe na hindi ko kaya, kailangan ko ng tulong mo? Kailan mo hinayaan ng Lord's Prayer maging totoo sa'yo? Diba? Thy will be done. Ginagamit natin siya. Kabisado ng karamihan. Masunod ang ngalan mo dito sa lupa para sa langit. Kailan ba natin ginawa? Kailan ba natin hinayaan? It's time! Sabi nga ng card of the higher power. Because in the past, we have here this milk and honey. Someone asked dati, bakit gano'n? Ang tagal ko pinagpipray ng isang bagay, ang tagal dumating. Pero yung iba na parang pinagpray ko na feeling ko imposible, yun yung dumarating. Nagkaroon ako ng idea na when you are praying for something, para ka nagpupuno ng, sabihin natin, ng baso. At bawat isang baso, magkakaiba ang size. Depende sa frequency at yung deep, yung gano'ng kakadalas, gano'ng kalalim talaga yung pinagdadasal mo o wini-wish mo. Ganon din karami yung ipupour mo doon o nilalagay mo doon sa basong yun. May mga ibang baso maliliit, may iba malalaki. Pero minsan kahit maliit, pero kasi yung dedication mo para i-wish yun is hindi ganon katindi. So, paunti-unti lang yung nalalagay. So, ganun din. That's why with the milk and honey, sinasabi, may mga bagay na it takes time kasi mas malaki yung kailangan punuin. Pero pag napuno siya, grabe naman kasi ang daming laman nun. Oo daw. So, kaya sinabi, di ba, ni Apostle Paul, Thessalonians yata yun, pray without ceasing. Huwag kang tumigil sa pagdadasal. Di ba? Nagalit si Mikay sa'yo. Now, in the future kasi, as you continue, alam mo yung pumasok ka, ang dami sa inyo papasok doon, nahahayaan nyo talaga, and they will be done. We have here is, ang magiging future mo ikaw, is a card of peace. Now, also, number 5 kasi, it's about movement diba? Mag-action ka na. So, andoon na, i-leave behind mo kasi overthink. Ang dami sa inyo na parang, ayoko na nga mag-overthink. Go, push na natin to. Ilaban natin to, universe. Go tayo doon sa kailangan mangyari. Bahala ka na sa akin. Yung mga linya na, bahala si Batman. It's just like, taking the risk. And, nakakatuwa kasi madami sa inyong gagawa nun. And, andoon na, dahil binitawan yung pag-overthink, andoon you will find literal peace. Kasi, nakita mo na, okay, tama lang pala. So, andoon na you will have at peace with yourself. So, kung nakaka-resonate ka sa reading natin, invite kita mag-subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future videos natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment, meron tayong unfinished symphony. Doon, ang dami mong projects hindi mo tinatapos. It could be a book na binabasa mo or a design na ginagawa mo pero hindi na natuloy. Pwedeng may kailangan kang kausaping tao, hindi mo nagawa, or may mga hindi ka nabalikan na mga kausap mo. Or sabihin natin na meron kang tinatapos sa bahay tapos medyo nawalan ka ng drive. So, doon medyo balik-balikan natin iwasan natin ang pagiging ningas-kugon. Di ba, Mikay? Daw. Bad daw yon. So, ikaw yung mag-decide, push yourself. Again, ikaw nga yung magiging good news, di ba? Ikaw yung maging good news para sa sarili mo. And hayaan mo na kapag na-fulfill mo, makaramdam ka ng satisfaction. Now, the emotional environment, Taurus, we have here is yung
No place like home. Dude, reconnect with your family. Pinapala sa'yo ng card. Reconnect with those who really care about you. And andoon kasi with this card, meron kayong mga tao na sabihin natin na walang kayo ng communication, kung ano mang rason yan, pwedeng, kasi naging busy lang, nagkasamaan ng loob, or whatnot. Time to reach out. Kasi it will add, kumbaga, ikaw na yung mag-break ng ice. Kasi with the card, sabi nga with the movement, ang dami sa inyo magkaroon ng movement. Kayo yung gumawa ng paraan. Huwag may dahilan sa akin na ibinlock kasi ako, ganyan-ganyan. Dude, kapag gusto may paraan. Diba? Kapag ang daming dahilan. Ubusin mo yung dahilan mo. And each of those dahilan, meron niyang kapal. May katapat yan. Kasi wala na kaming, nabinlock niya na ako. May mga friends siyang, common friends kayo. Pwede mo siya hanapin another way. Pwede kang gawa ng fake account, ng dump account. Bibit ng idea. Tapos gamitin mo yun to reach out to the person. There are a lot of ways, my dear. Kasi you need to settle. Kung ayaw nila mag-respond positively, it's okay. Kasi ginawa mo na yung kailangan mong gawin. Now, your hopes and fears we have here is to the sea. Well, simple naman gusto mo, stability. Andoon na parang, yung maging, sabihin, stable income, so may mga naghahanap sa inyo ng work, or nag-hope kayo na yung business nyo mag-expand or mag-grow. This card is actually saying na you need to deepen yourself. You need to fix where you are, kung nasaan ka. Magawin mo, linisin mo muna, bigyan mo ng chance na magkaroon ng changes. Kasi hanggat hindi ka gumagalaw, hindi natin makikita yung stability. Parang ano lang paano mo mapapalalim or paano mapapalalim ng isang halaman yung kanyang sarili ugat niya kung hindi gagalaw yung ugat niya na lumalim pa. And it takes effort at iyan ang kailangan mo. Kasi in the future, we have here si number 14, truth be told. Okay. Ano ba? So, pinapaalala sa'yo in the future kasi, alam mo yung as you change, as you make yourself a better person, andoon habang ginagawa mo yung kailangan mong gawin. Kumaga, andoon na makikita mo, dapat matagal ko na palang ginawa. Kasi may mga mag-open na doors, may mag-open na opportunities. May mag-open na bagong connection, which is yung hinihintay mo matagal na. Kumaga, we're looking at a breakthrough in terms of connectivity, which will help you expand. I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget to subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless the Master. Christian blessed be. And I hope to see you. Mula po dito sa Baguio. Have a great day.